Ay, 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 ay. Oh Lord, oh Lord. Ay, 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 ay. Ang karugtong ng nakaraan, sa gusali ng JQ Group, habang magkakaharap ang tatlo, sa meeting room. Ang dalawang tauhan ng matandang chairman at ang ating bida. Sinabi ng may edad na lalaki, sa ating bida, chairman, hindi ba natin maaaring muling isaalang-alang ang pagpapalit ng lahat ng hindi regular na worker patungo sa mga full-time na worker ng isa o dalawang beses? Matapos ay may inabot itong dokumento na nakatala sa itim na libro. Sabay sinabi, kunin mo ito at tingnan, inabot naman ng ating bida ang itim na libro. Muling sinabi ng may edad na lalaki, kung itutuloy natin ang sinabi mo walang magagawa ang ating mga kaakibat kundi ang harapin ang mga pagkalugi, at malaking pasanin ito para sa mga executive dahil makikita ito sa kanilang performance rating. At maaaring maging sanhi ito ng pangangailangan baguhin ang istruktura ng aming mga kaakibat sa kalaunan. At sa tingin ko ay kailangan mo rin isaalang-alang ito. Napatingin ang ating bida sa itim na libro, sabay sinabi sa kanyang isipan. Sobra pa rin ba para sa buong grupo na gawin ang pansamantalang paglipat mula sa isang permanenteng linya? Matapos ay inilapag ito sa mesa habang bahagyang dinagana ng kamay sabay sinabi, sige. Kilala niyo naman ako diba, kaya magiging honest ako sa inyong dalawa. Dahil kulang pa marahil ang kaalaman ko, maaaring malugi ang grupo ng JQ dahil sa mga maling desisyon ko. Baka ang maging resulta ay ang ating mga empleyado ang magdurusa sa damage na iyon. At kung sakali na makita ninyo mali ang desisyon ko ngayon, sabihan ninyo agad ako anuman oras. At ngayon ay gagawa ako ng bago at kakaibang JQ. At hayaan ninyong pag-isipan ko pa ng kaunti ang issue sa transisyon. Ngunit sana ay huwag ninyong isipin na imposible ito. At walang kinabukasan ng grupo kung patuloy natin bibigay ng ating mga manggagawa ng ganito. Patuloy na nakinig ang dalawang lalaki, muling sinabi ng ating bida, kung susuriin natin ang ating mga ehekutibo batay sa pagganap at kakayahan, at patatagin ang buhay ng mga empleyadong may-ari ng kumpanya, at naniniwala ako na ang JQ ay tiyak na maaaring umunlad tungo sa isang nangungunang kumpanya. Natitigilan na napatingin ang may edad na lalaki, bakas ang pagtataka nito. Matapos ay sabay sinabi sa kanyang isipan, marahil ay napakagaling niyang director, kaya niya siguro nasabi ang ganoon. Tumingin ang ating bida sa may edad na lalaki at sinabi, ang palagay mo tungkol sa mga hakbang na kontra-personnel ng mga executive. Tinatanong ko ito dahil nag-aalala ako tungkol sa katatagan ng mga proyekto, pagkatapos umalis ng mga nakaraang ehekutibo. Sinabi ng may edad na lalaki, dahil ito ang una mong utos bilang bagong chairman, dapat na nating itong ituloy. Ngunit bakit hindi tayo maglaan ng sapat na oras sa bawat affiliate company? Agad na sumang-ayon ng ating bida, sabay sinabi, sige, gawin natin yan sa paraan gusto mo. Bahagyang yumuko ang may edad na lalaki, sabay sinabi, salamat. Nga pala, ano ba sa tingin mo ang pagsama ng design ng JQ sa design ng grupo ng departamento? Sinabi ng ating bida, sa design ba ng JQ? Sinabi ng isang lalaki na kanina pa nakikinig, sa tingin ko ay magandang ideya ito sa ngayon. Ang disenyo ng JQ at ang departamento sa loob ng grupo ay may ilang magkakapatong na task. Sinabi ng may edad na lalaki, kung pagsasamahin natin ang dalawang kumpanya sa isa, kakailanganin nito ang bagong CEO, at ang naisip ko, paano kung italaga natin si Miss Heo bilang CEO? Sinabi ng ating bida, si Miss Heo, baka mo, bilang CEO. Sinabi naman ng isang lalaki, kilala si Miss Heo sa kanyang talento at kahusayan sa larangan ng disenyo, at nakatanggap siya ng mga angkop na trabaho sa antas ng direktor mula sa ilang mga kumpanya, dito man o sa ibang bansa. At sa tingin ko, siya ay magiging isang ideal na kandidato. Hindi umimik ang ating bida, sabay sinabi niya sa kanyang isipan, hindi ko alam na ganoon pala siya kataas. Baka hindi niya nangakailanganin pa ang rekomendasyon ko. Matapos ay sinabi, kung gayon ay kakausapin ko siya tungkol dito, yun lang muna para sa araw na ito. Agad na tumugon ang dalawang lalaki, sige, salamat sa oras mo. Humakbang palabas ang dalawang lalaki, lumapit naman ang isang secretary na babae sa ating bida, at sinabi, Mr. Chairman, si Director na si Kwak Dewon, ay naghihintay na po sa inyo.
Bahagyang ngumiti ang ating bida, sabay sinabi, talaga ba? Sabay lunok nito. Maya-maya pa, kasalukuyan nakaupo ang ating bida kasama ang kanyang kaibigan, at ang babae na kasalukuyan na naghihintay sa ating bida, sabay sinabi, Director Quack, hindi ko akalain na lubos mo siyang inirekomenda, kaya hiniling ko sa iyo papuntahin mo siya dito bilang isang biro. Ngunit pasensya na kung naabala ka, tukoy nito sa babae. Tila ba nahihiya na sinabi ng babae, syempre hindi naman po chairman. Nakasimangot na sinabi ng kaibigan ng ating bida, na tila ba ayaw mapahiya ito sa babae, medyo sumusobra naman yata ang biro mo, chairman. Nagkibit balikat lang ang ating bida, at muling sinabi sa babae, si Direktor Quack ay. Siya lang ang mapagkakatiwalaan ko, gayunpaman, hindi ako pamilyar sa buhay ng organisasyon. Kaya kailangan ko ng isang taong tutulong sa akin na angkop at magbigay ng payo. Ngayon nagkita na tayo, sa tingin ko ikaw na talaga ang tamang tao. Sana ay suportahan mo ang aming director na si Quack, mula ngayon. Agad na tumugon ang babae, sabay sabi, opo, gagawin ko ang lahat para tulungan ka at si Director Quack, chairman. Tumingin si Quack Dewon, sa kanyang kaibigan na ating bida, at sa babae na lihim niyang hinahangaan. Agad na tumayo ang ating bida upang tapusin ang kanilang pag-uusap, sabay nakipagkamay ito sa babae. At sinabi, kung gayon aasahan ko ang pangangalaga mo. Inabot ng babae ang kanyang kamay, sige po chairman. Nauna na nang humakbang ang babae, sabay mahina nitong tinapak ng ating bida, ang kanyang kaibigan na si Quack, malapit sa balikat, sabay sinabi ng nakangiti, lintik ka, saan mo ba nakita ang tila hiyas na tulad niya, ha? Maya-maya pa ay binuksan nito ang television, tumutok ang kanyang mata sa dalawang anchor na nagbabalita, habang sinasabi nito na, isang malaking bilang ng mga short sale order para sa GQing ENC Construction na nagmumula sa mga security firm. Sinabi naman ng isang tagapaghayag, may kinalaman kaya ang utos sa babala na ginawa ng grupo ng GQing kaninang umaga. Note, ang short sale ay ang pagbebenta ng isang stock na sa tingin ng isang investor ay bababa ang halaga sa hinaharap. Upang maisakatuparan ng isang short sale, hiniram na isang negosyante ang stocks na may margin sa loob ng takdang oras at ibinibenta ito kapag naabot na ang presyo o kapag natapos na ang takdang panahon. Muli ay sinabi ng tagapagbalita na nasa TV, sa ngayon, ay tila kailangan ng mga investors na makakuha ng kahit isa pang share para makakuha ang mga karapatan sa pamamahala. Mahirap magdesisyon sa ngayon kung short selling ba ito o hindi. Sinabi ng isa, hindi ba maituturing na short selling kung magbebenta sila ng stocks ng mga nanghihiram mula sa isang brokerage company? Muling tumugon ang isa, at sinabi, na ibig sabihin, may posibilidad na bumaba ang presyo ng stocks ng GQing Group. Medyo balisa ang mga pribadong investors ngayon, at maraming tawag sa telepono na dumarating sa front desk. Habang tutok pa rin ang ating bida sa panunood at pakikinig sa pinag-uusapan nito. Agad ito umikot paharap, sabay dukot sa kanyang telepono na nasa kanyang bulsa at dumail. Agad na tumugon ang nasa kabilang linya, sabay sabi, hello po sir. Sinabi ng ating bida, Director, maaari ko bang tanggalin sa pwesto ang chairman ng GQing Gallery? Sinabi ng nasa kabilang linya, opo, sir, ang grupo po ang humahawak ng buong kumpanya ng gallery. Sinabi ng ating bida, kung gayon ay, promote mo si Vice President Lee Jong-sung ng GQing Cosmetics bilang CEO. At sibakin mo sa trabaho si Kang Sung-hee, ang chairman ng GQing Gallery. At pakiiwanan mo munang bukas ang upuan na yan pansamantala. Agad na tumugon ang nasa kabilang linya, sabay sinabi, opo, sir, masusunod po. Muling sinabi ng ating bida, at pakiayos na rin ang paglilinis ng opisina ng chairman ng GQing Construction. Matapos makipag-usap ay ini-off na nito ang kanyang telepono, sabay tingin sa labas, na makikita ang matataas na gusali mula sa kanyang kinatatayuan. Tumiim ang kanyang mukha, sabay sabi sa kanyang isipan, Kang Sung-hee. Namulsa ito habang nakatayo sa wall glass ng kanyang opisina. At muling sinabi sa kanyang isipan, naku-curious ako kung ano ang magiging reaksyon niya kapag narinig niya ito. Lumipas ang oras sa pagsapit ng gabi. Makikita ang mga ilaw sa nagtaasan gusali. Maririnig sa isang silid ang boses na nasa kabilang linya, Chung Sang-gi, wala ka ng talagang pag-asa di ba?
Habang nakaupo si Chung Sang-gi, nakaakbay ito sa isang sexing babae, sabay sinabi nito sa kausap sa telepono, 20,000 won lang ang natalo natin, mahihirapan ako kung mayayanig ka ng ganyan. Sinabi ng nasa kabilang linya, alam mo ba na ang short sale ay nagkakahalaga ng mahigit 400 billion won, tama ako di ba? At alam mo naman na direktang utos yun ng grupo ng Jikyong, di ba? Tukoy nito kay Chung Sang-gi, habang nakasakay ito sa kotse. Inis na sinabi ni Chung Sang-gi, dahil yun na ang huling laban nila, at alam mo din yun. Bahagyang natigilan pa ito habang naghihintay ng sagot mula sa kabilang linya. Note, ang antas ng assistant ay kumakatawan sa isang point ng presyo na nahihirapan malampasan na isang asset sa panahon na isinasaalang-alang. Nang maramdaman niya na naka-on pa rin ang telepono ng lalaki, muli niyang sinabi ni Chung Sang-gi, habang nilalandi ito ng babae. Ganito na lang ang gawin natin, kung hindi ito umabot sa resistant level pagsapit ng tanghalian, paunti-unti mong ipakain ng stock sa merkado. Kahit na makuha mo na lahat ng pera na pinahiram mo sa akin, may matitira pa rin sa iyo, at paano kaya kung ibigay mo na lang ito sa akin? Sinabi ni Chairman Park na tila ba naipit pa ito sa traffic. Wala akong pakialam kung mabawi ko lang ang principal ko, ngunit sigurado ka ba na magiging maayos ka? At ang pag-takeover nito ay agad na magsisimula. Tila ba may maliit na kaba na pumasok sa isipan ni Chung Sang-gi, at mayabang pa rin sinabi nito sa kausap sa telepono, si Chairman Kang Sung-gi, ay patuloy pa rin na bibilhin ito, sa kahit anuman ang mangyari. Masisira siya, Chairman Park, at wala nang mawawala, at kaya kung kainin ang natitira. Natigilan ang nasa kabilang linya na si Director Park. At inis na sinabi sa isipan, habang hawak ang telepono na nasa tenga, tingnan mo nga ang lintik na ito. Kaya ba handa niya itapon si Chairman Kang Sung-gi? Matapos ay sabay sinabi, Chairman Chung, hindi ko alam na nakakatakot ka palang tao. At handa ka pang pumunta hanggang doon, well, siguro kailangan ko pang magtiwala sa'yo di ba? Hanggang sa muli, sabay off ng telepono, bahagyang napayuko si Chung Sang-gi, sinulyapan nito ang babae, at inis na sinabi, ikaw, lumabas ka na. Agad nagtaka ang babae at sinabi, honey, ano bang problema mo? Inis na pasigaw na sinabi ni Chung Sang-gi, kailangan ko mag-isip kaya umalis ka na. Inis na tumayo ang babae, humalukip-kip ito at malakas na sinabi, bakit mo ba ako sinisigawan? Galit na sumigaw si Chung Sang-gi, baliw kang lintik ka, nandito ka pa rin. Inis na tumalikod ang babae, at malakas na sinabi, putik ka, ang galing mo rin, nakakainis ka. Hindi pinansin ni Chung Sang-gi, ang sinabi ng babae, tuloy pa rin ang pagtungga nito. Matapos ay inis na yumuko sabay sinabi sa kanyang isipan, daming kayabangan. Dahil sa anunsyo ng short sale sa balita, at dahil sa pagtanggal sa trabaho bilang chairman at dahil din sa tulong, hindi natin maabot ang resistant level ngunit bumibili pa rin siya ng shares, napahawak ito sa kanyang ulo, sabay nagdikit ang ngipin, at gigil na sinabi muli sa kanyang isipan, hangal na babae, tukoy nito kay Kang Sung-gi, muling sinabi nito, naglakas loob siyang subukan bilhin ang isang multi-trilyong na conglomerate. Samantala, sa Jikyong Cosmetics, umalingaw ang tunog ng telepono, agad itong sinagot ng lalaki, hello, po chairman, si Lee Jung-song po ito. Sinabi ng ating bida na mula sa kabilang linya, dapat na kitang tawaging CEO Lee na ngayon, di ba? Huwag po kayong masyadong formal, at gagawin po namin ang aming makakaya para makatulong sa kampanya, sir. Siya ay si Lee Jung-song, CEO, ng Jikyong Cosmetics. Sinabi ng ating bida, kumusta na ba ang development ng cosmetic ni Son Do-won? Sumagot ang nasa kabilang linya na si Lee Jung-song, napakaayos naman po ng takbo nito. Ang tao na yun po ay halos nanatili sa factory. At halos gabi-gabi po siyang nagpupuyat at puro pagbuo lang ng mga produkto kasama ang aming mga researchers. Mukhang may hahatid po kaming magandang balita sa inyo sa lalong madaling panahon, sana po ay abangan ninyo ito. Sinabi ng ating bida, natutuwa akong marinig ang mga yan, at mataas ang aking expectation sa development ng mga cosmetics. Sinabi ni Lee Jung-song, yes po, sir, gagawin po namin ang aming makakaya upang makapaghatid ng magagandang resulta, agad na tumugon ng ating bida, ng salamat. Matapos ay in-off nito ang telepono,
Tinitigan pa niya ang naka-off na telepono, sabay pumasok sa kanyang isipan ang kanilang pagtatalo ng dating senior leader, bakas ang galit nito na sinabi, hindi yan maaaring pagdesisyonan ng board of directors, at dapat nating sundin ang mga alintuntunin ng grupo. Inis na sinabi ng ating bida, sinasabi ko ito sa'yo na kaya nang baguhin yan ngayon, at nagpapakatotoo lang ako. Ang pagbabawas ng bilang ng mga regular na empleyado sa pamamagitan ng paggamit ng mga irregular na empleyado, ay hindi dapat gawin ng isang senior leader ng Jigyong Cosmetics. Matapos alalahanin ang nakaraan, ay sinabi niya sa kanyang isipan, kung hindi ko lang kayang baguhin ang mga bagay-bagay ng paisa-isa ng ganito, at hindi rin naman malayo na maging si Jikyang, na pinapangarap ko. At habang nakaupo sa kanyang swivel chair, tumunog ang intercom nito, at sinabi ng secretary, Sir, nakahanda na po ang lunchbox mo. Agad na tumugon ang ating bida, sabay sinabi, oras na ba? Tumayo ang ating bida at napatingin sa pagkain na nasa mesa. Bumakas sa kanyang mukha ang pagtataka nito, sabay sinabi, teka, anong klaseng lunchbox ito? Parang lutuin ito sa isang hotel, isang Japanese food. Kinuha niya ang chopsticks, at kinuha niya ang piraso ng karne. Matapos ay painosenteng niyang tanong sa kanyang sarili. Gaano kaya katagal gawin ito, para magawa ito? Patuloy na kumuha ito ng piraso ng karne, ngumuya ito ng sarap na sarap, at muling sinabi, ang sarap. Sayang naman at hindi ko maibabahagi ang masarap na pagkain ito sa iba. Maya-maya pa ay tumunog muli ang kanyang telepono. Agad niya kinuha ito at sinagot, sabay sinabi, yes, Team Leader Huang. Sinabi naman ni Team Leader Huang, habang hawak ang sariling telepono, habang ito ay nasa rooftop ng isang gusali. Sir, pinadala ko na po sa iyong email, ang tungkol sa Commissioner of the National Tax Service. At mayroon din private members na nagngangalang Park Sung-yang at Chienil Sang-gi, na nagbabalik ng kanilang mga bahagi sa merkado. Sinabi ng ating bida, marahil ay bumibili na si Kang Sungi, ng mga yan ngayon. Muling sinabi ni Team Leader Huang, opo, sir, ngunit mukhang walang ideya si Kang Sungi. Sinabi ng ating bida, please mag-focus ka sa pagdaloy ng pera sa dalawang yan at ang situation stocks. Tumugon si Team Leader Huang, at sinabi, oo, naman po sir, kukontakin ko po kayo ulit. Matapos ma-off ang telepono, sinabi niya sa kanyang sarili, paano kaya ang mga bagay na tulad nito? Matapos ay tumingin ito sa kawalan, at muling sinabi, hindi kailanman lumagpas ang aking mga prediksyon. Samantala, sa gusali ni Kang Sungi, maririnig muli ang tinig ng mga anchor na nagbabalita mula sa television, at ang sinabi. Gumawa ng matinding desisyon ang grupong Jikyong na tanggalin na si Chairman Kang Sungi sa Jikyong Gallery. Habang nasa loob ng opisina si Kang Sungi, nakaupo ito sa swivel chair, habang nakatutok ang mata sa television. Muling sinabi ng tagapaghatid ng balita, lalagpasan ng balitang ito ang stocks resistant level ng Jikyong Construction, at patuloy na ibinibenta ng mga individual na investors ang kanilang mga stocks. Ang bilang ng mga short-selling order ay lampas sa imahinasyon ng isang tao, sa ngayon ay, ang kabuuang halaga ng short-selling ay lumampas na sa 400 bilyon won. Sinabi naman ng isa pang tagapagbalita, kung walang katiyakan na bababa ang presyo nito Panyero, mahirap sanang mag-short sa mga stocks ng ganito kaagresibo. At posible kaya na alam na ng grupo ng Jikyong na mangyayari ito? Inis na ini-off ni Kang Sungi ang telebisyon. Humalukip-kip ito habang nakalukot ang mukha nito, matapos ay kinagat-kagat ang hinlalaking daliri, at inis na sinabi, saan ba nagkulang ang lahat? Maya-maya pa napatingin ito sa direksyon ng pintuan ng may kumatok. Agad pumasok ang isang lalaki at sinabi, hello Miss Kang. Siya ay Vice President ng Jikyong ENC. Sinabi ni Kang Sungi, anong kailangan mo? Tumayo ito sa harapan ni Kang Sungi, sabay sinabi, hiniling ni Mr. Yu, na umalis ka sa opisina ng chairman. Tumalim ang tingin ni Kang Sungi sa kausap at sinabi, anong sabi mo? Natigilan ang Vice President, napaisip ito kung anong paliwanag pa ang kanyang gagawin. Malakas na sinabi ni Kang Sungi, may ideya ka ba kung ilang shares sa Jikyong ang pagmamayari ko? Ngunit hindi nagpakita ng takot ang Vice President, at sinabi, ang tanging paraan lamang upang makabalik ka, ay ang pag-attend mo dito,
sa mahalagang meeting ng general shareholder. Agad na tumayo si Kang Sungi sa pagkakaupo at malakas na ibinagsak ang dalawang kamay sa office table, na naglikha ng malakas na ingay, at pasigan nitong sinabi, "Anong sabi mo? Baka nakalimutan mo, ang asawa ko ang nagbigay sa iyo ng posisyon bilang vice-presidente." Kalmado na tumingin lang ang vice president, sabay sinabi, "Maraming reporter ang naghihintay sa labas, hindi magandang larawan ang makikita nila na sa pilitan kang pinaalis." Nanginginig sa galit na sinabi ni Kang Sungi, "So kahit, ikaw, ay nagdesisyon na pumanig sa baguhan na yon, ha?" Seryoso na sinabi ng Vice President, "Isa lamang po akong simpleng executive ng GQing ENC." Nang lumo si Kang Sungi, yumuko ito habang nakatukod ang dalawang kamay sa kanyang office table na tila bang doon niya mailalabas ang hinagpis ng kanyang nadaramang sama ng loob. Muling sinabi ng Vice Presidente, "Sabihin mo lang sa akin kapag handa ka na. Maghahanda ako ng exit kung saan ka makakalabas nang hindi nakikita ng mga reporter." Inangat ni Kang Sungi ang kanyang mukha na puno ng galit. At nangigigil nitong sinabi, "Mga putik kayong lahat." Samantala, sa gusali ng Dekyo ENC, sinabi ng may edad na lalaki habang ito ay nakaupo sa kanyang opisina, "Alam kong wala kang pag-asa. Ngunit paano mo naisip na kalabanin ng GQing ng ganyan?" Siya ay si Oh Sang-go, President of Dekyo ENC, inis na sumagot ang kanyang anak na dalaga. "Dad, kaninong panig ba ang kakampihan mo?" Bahagyang inis na sinabi ng kanyang ama, "Napakatanga mo. Tinanggal na siya ng GQing sa listahan ng mga itinalagang kumpanya. Na ang ibig sabihin lang yon ay matatalo ang Dekyo ENC." Tumingin sa ibang direksyon ang tingin ng babae. Bumuga ito ng hangin sabay sinabi, "Naintindihan ko. Simula ngayon, mas kaunti na ang gagastusin kong pera, okay?" Napabuntong hininga na lamang si Oh Sang-go, matapos ay tumingin ito sa kanyang anak na dalaga, at sinabi, "Iniisip kong bisitahin mismo si Chun Jungyong, sa tingin mo ba ay maaari mo siyang bigyan ng paalala?" Sinabi ng kanyang anak na dalaga, "Kailangan mo ba talagang pumunta ng ganoon kalayo? At wala ka ba talagang pakialam kung ano ang kahihinatnan niyan?" Agad na sinabi ni Oh Sang-go, "Wala akong oras para pakialaman ka, nangyari ang lahat ng ito nang dahil sa iyo. At kung magkikipagtalo tayo sa GQing, sa tingin mo ba talaga ay makakasabay ka sa marangyang pamumuhay mo ngayon?" Natigilan ang dalaga. Matapos ay tinakpan ng dalawang kamay ang kanyang mukha at humagulgol ito ng iyak. "Buwisit, ano na ang gagawin ko?" Sinabi ng kanyang ama, "Tawagan mo siya." Matapos ay tila nahabag sa kanyang anak na lumuluha, sabay sinabi sa kanyang isipan, sa lahat ng tao, siya pa ang napalitan ng anak na babae ni Heo Sejek. Agad na kumilos ang dalaga, sabay kinuha nito ang sariling telepono, at sinabi, "Fine dad, gagawin ko." Agad na tumugon ang kanyang ama, dinial ng dalaga ang numero ng ating bida, agad na sumagot ang sekretary nito na nasa kabilang linya, "Hello. Ito po ang secretary ni Mr. Chun, ano po ang kailangan?" Sinabi ng dalaga, "Hello. Hindi ba ito ang number ni Chun Jungyong?" Tumugon ang secretary ng ating bida, at sinabi, "Yes po, tama po kayo, ito po ang opisina ng secretary niya." Agad nagtaka ang babae, sabay sinabi, "Ano, sa opisina ng secret area? Ako si Oh Jian, maaari ko ba siyang makausap ngayon?" Sinabi ng secretary na nasa kabilang linya, "Ipapaalam ko po sa kanya na tumawag kayo." Nakadama ng kaba si Oh Jian, at muling sinabi, "Hindi yan ang ibig kong sabihin, sigurado akong sasagutin niya kung sasabihin mo sa kanya na tumawag ako, sige at paalam mo ito sa kanya. Maghihintay ako, sabihin mo sa kanya ngayon." Agad na tumugon ang secretary sa kabilang linya. "Sige po, maghintay lang po kayo sandali." Muli ay napabuntong hininga ang kanyang ama na si Oh Sang-go. Napahawak ang kamay nito sa kanyang ulo, na tila ba nanakit ito. Subalit agad napatayo si Oh Jian, sa pagkakaupo ng sinabi ng secretary, "Miss Oh, pasensya na po, ayaw pong sagutin ng chairman ang tawag." Malakas na sinabi ni Oh Jian, "Ano, ako si Oh Jian, sigurado ka ba na sinabi mo sa kanya?" Muling sumagot ang secretary, "I'm sorry po, goodbye." Nangigigil sa inis si Oh Jian, at pasigan nitong sinabi sa telepono, "Hoy ikaw, hoy, ikaw, alam mo ba kung sino ako, hoy?" Napasandal sa upuan ang kanyang ama,
Sabay inilagay ang dalawang kamay sa mukha, at sinabi, "Ha, bakit kailangan ng Jaekyung pa?" Nanginginig na napatingin si Oh Jian, sa nakapatay na linya ng telepono, pinagpawisan ito at puno ng takot at kaba, sabay sumigaw ng malakas, Chun Jun-geong. Samantala sa gusali ng ama ni Kang Sungi, diretso na pumasok si Kang Sungi sa opisina ng ama, yumuko ang sekretary ng kanyang ama nang pumasok ito sa loob ng opisina. "Good morning po, ma'am," tumingin ng nakasimangot si Kang Sungi, sabay sinabi, "Nasa loob ba si Papa?" Matapos malaman ang kasagutan tumuloy ito sa loob mismo ng opisina ng ama, nadatnang niya ito na may kausap ang ama niya sa telepono, at sinabi sa kausap, "Ho. Maayos pa rin naman siya," sinabi ni Kang Sungi, "Nandito na ako Papa." Agad na sumenyas ang kanyang ama na maghintay sandali. Habang patuloy itong nakikipag-usap sa telepono. "Ilang beses ko bang sasabihin na hindi problema ang JK Construction? Hindi ba't nakatadhana na tayo na ang bahala, at makikinabang din kayo?" "Yun nga ang sinabi ko. Hindi mo ba alam kung magkano ang magagastos natin para sa normal na pag-takeover ng JK Construction?" Habang nakaupo si Kang Sungi, at nakikinig sa usapan ng kanyang ama sa telepono. At muling sinabi sa kausap, "Kaya huwag kang mag-alala at panatilihin mo lang. At maaari ka pang bumili ng higit pa, okay sige, ingatan mo ang ugnayan natin." Matapos ini-off ang telepono. Madilim ang mukha na tumingin si Kang Sungi sa ama. Tumayo ang kanyang ama, matapos tapusin ang pakikipag-usap nito sa telepono, sabay sinabi na, "Nandito ka na." Nakasimangot na sinabi ni Kang Sungi, "Bakit ka ba natataranta? May nagawa ba tayong mali?" Umupo ang ama nito sa gilid ni Kang Sungi, matapos ay bahagyang niluwagan ang kurbata nito sa leeg. Sabay sinabi, "Pabago-bago ang takbo sa merkado, syempre nagiging sabik sila. At huwag kang mag-alala, ko-controlin ko sila, kaysa dyan, kumusta ka na?" Sinabi ni Kang Sungi, "Sa tingin ko ay kakailanganin natin ng mas maraming pera, Papa, mayroon bang ibang paraan?" Muling sinabi ng kanyang ama, Nabigla ako nang malaman kong tinanggal ka na bilang chairman. Gayun din, kung ang short-selling volume na inilabas ng JQ ay mas mataas kaysa sa dami ng stocks na binili natin, mas lalo lalala ang ating kondisyon." Sinabi ni Kang Sungi, "Huwag ka nang mag-alala pa, Papa, bibili ka ng mga 1.5% pa, at maaari kaming humiling na isang Extraordinary General Meeting." Note, ang isang Extraordinary General Meeting, EGM, ay tumutukoy sa anumang pagpupulong ng mga shareholders na ipinatawag ng isang kumpanya malibang sa nakatakdang taunang pagpupulong nito. Muling sinabi ng ama ni Kang Sungi, "Alam mo ba ang 1.5% ay mahigit 100 billion won, tama ba?" Sinabi ni Kang Sungi, "Maaari naming gamitin ang aming gusali at lupa bilang collateral. Minsan ay kakailanganin din namin ng mga bangko kaya kailangan din namin kumuha ng ilang pribadong loans, gawin mo ito ng mabilisan, Papa." Natigilan ang ama ni Kang Sungi, sabay na palunok ng laway. Sabay sinabi, "Ngunit paano kung may mangyaring hindi maganda?" Galit na pasigaw na sinabi ni Kang Sungi, sa kanyang ama, "Kung gayon, ano pa ang gusto mong gawin ko?" Muling sinabi ng kanyang ama, sabay pasok ang isang alaala. "Natatandaan mo ba kung paano muntik ng mahati ang JQ Construction, pagkatapos ng mga tax audit, di ba? At kung paano ang father-in-law mo, na inakala mong nasa coma, ay biglang nagising. At ngayon, si Chon Jun-geong, na ngayon ang chairman. At sinasabi ko ito sa iyo, dahil sa tingin ko dapat na tayong tumigil na habang kaya pa natin." Kumunat ang noo na natigilan si Kang Sungi, sabay sinabi, "Kaya nga kailangan muna nating hanapin ang slush fund na iniwan niya." Muling sinabi ng kanyang ama, "Hindi ba't sinabi niyang iiwan niya ito kay Chon Sang-gi?" Sinabi ni Kang Sungi, "Sa tingin mo ba ay baliw ako? Na hindi ko hahayaan na maaga yun sa immature na hangal na yun." Sinabi ng kanyang ama, "Sigurado ka ba? Ngunit paano?" Sinabi ni Kang Sungi, "Hindi bababa sa 200 billion won yan, Papa. Kung makukuha natin ang JQ Construction, mababawi natin ang anuman na imbento natin sa ngayon. Papa, kailangan nating samantalahin ang pagkakataon na ito." Napaangat ng tingin ng kanyang ama, na natitigilan.
Samantala sa gusali ng opisina ni Chun Sang-gi, nakatutok ang mata nito sa telebisyon habang nag-uulat muli ang tagapagbalita tungkol sa stocks. Sumasabog ang dami ng trading volume ngayon, gayunpaman, ang presyo ay nagiging matatag. Sinabi ni Chun Sang-gi habang may kausap ito sa telepono. Sige, ibenta mo ng paunti-unti kapag dumating na ang mga bibili. Abala pa rin si Kang Sungi sa pagbili at pagkolekta ng mga stocks. At si Park Sunyang ay nagbebenta rin ng kanya, kaya pinturahan mo na lang paunti-unti ang tape upang hindi siya maging kaina-hinala. Note, ang pagpipinta ng tape ay isang uri ng manipulasyon sa merkado kung saan tinatangka ng mga manlalaro sa merkado na impluwensyahan ang presyo, na isang seguridad sa pamamagitan ng pagbili at pagbebenta nito sa kanilang mga sarili upang lumikha ng itsura na isang malaki aktibidad sa pangangalakal. Muling sinabi ni Chun Sang-gi, magkano na ba ang nabente natin? Maya-maya ay ngumisi ito sa sinabi ng kausap, sabay sinabi, good, great job. At kapag tapos ka na, dalhin mo ang mga yan sa hostess bar, at magsaya kayo, ako na ang bahala. Bukas ng umaga pasabugin mo na lang ang signal ng pagbili. Kaya nating ibenta ang kalahati nito sa buong maghapon. Okay, matapos ini-off ang telepono, tumayo ito at humakbang. At sabay sinabi sa kanyang sarili, haha, kumita tayo ng 20 bilyon won ngayon. Bahagyang napatigil ito sa paghakbang sabay sinulyapan ang sinabi ng tagapaghatid ng balita. Naglagay na naman ng isa pang short sale order ang JQ Group sa pagkakataon na ito, halos 100 bilyon won na ang halaga. Sinabi ng isa, medyo mahirap intindihin ang mga galawan nila sa pagkakataon na ito. Bahagyang natigilan si Chun Sang-gi, sabay sinabi, ano? Nalukot ang mukha nito, at sinabi, ang mga putik na ito, marahil ay nasisiraan na ang mga ito. Muling sinabi ng tagapagbalita, walang dapat ipag-alala, ang grupo ng JQ ay hindi kailanman gumawa ng anumang bagay na magpatalo sa kanila ang pera. Tumayo ito sa gitna ng television, humalukip-kip ito ang itinuon ng kanya mga mata sa panunood. Sinabi ng tagapagbalita, maituturing itong hakbang nila upang masiguro ang profits ng maaga, tutal, hinusgahan nila na bababa pa rin ang presyo ng stocks matapos mag-apply para sa isang pambihirang pagpupulong ng mga shareholders. Sa madaling salita, may sapat pa rin pera ang grupong JQ, tama ba? Lukot ang mukha ni Chun Sang-gi, habang nanunood, maya-maya ay natawa ito, sabay sinabi, sige ituloy mo lang, tignan natin kung hanggang kailan mo itong kayang isuko, Chun Jung-myung. Samantala sa gusali kung nasaan ang ating bida. Nakaupo ito sa kanyang opisina, habang palapit ang kanyang assistant at kaibigan na si Mr. Kwak. At sinabi, nabalitaan kong hinahanap mo daw ako, Chairman, sinabi naman ng ating bida. Tayong dalawa lang naman, kaya tumigil ka na nga sa pagtawag sa akin ng Chairman, isa pa hindi na ako mapakali dahil sa sobrang paninigas ng ulo nilang lahat kapag nakikita nila ako. Natawa ang kanyang kaibigan at sinabi, kaya ko ba gawin yan, Chairman? Tumayo ang ating bida at humakbang palapit sa sofa, sabay sinabi, ano ang ginawa mo kaninang umaga? Sinabi ni Mr. Kwak, inayos ni Manager Ju, ang posture ko, dahil mukha akong gangster, ngunit pakiramdam ko magkakasakit ang buong katawan ko. Naupo ang ating bida at ngumiti sabay biro nitong sinabi, ngunit wala naman akong nakikitang pagkakaiba. Napahawak si Mr. Kwak sa kanyang batok, na tila ba nahihiya na nagtataka, at sinabi, ha, ano ka mo? Pinaghirapan ko pa naman itong ayos ko para maging isang desente. Sinabi ng ating bida, tungkol nga pala sa construction ng JQ, sa tingin ko ay matatagalan pa ito. Makikipagkita ako sa head ng National Tax Service, bukas para makipagnegosasyon. Sinabi ng kanyang kaibigan, hindi ito magtatapos ng maganda para kay Kang Sungi, di ba? Sinabi ng ating bida, marahil. Ngunit kung isa sa alang-alang ang personalidad niya, sa tingin mo ba ay magiging masunurin siyang bababa sa pwesto ng ganoon? Sinabi ng kanyang kaibigan, kaya mo ba ako tinawagan? Muling sinabi ng ating bida, sa totoo lang, tinawagan kita tungkol sa problema sa pag-convert ng mga kontrata ng mga worker sa mga full-time na empleyado. Ang mga executive ay nababalisa sa performance ng mga manggagawa ngayon, kaya sa tingin ko ay mahirap silang baguhin agad-agad. At para mahanap din ang solusyon sa sitwasyon nito. At kailangan nating simulan dito, kumunat ang noo ng kanyang kaibigan,
na tila ba nagtataka, sabay sinabi, tayo. Tumingin ang ating bida sa kanyang kaibigan, sabay sinabi, kasama na dyan ang General Manager, Planning Manager, pati na din tayo. At kapag tumingin tayo sa paligid sa lugar ng trabaho, gumawa ng ilang preliminary work para hindi tayo mahuli. Napahawak si Mr. Kwak sa kanyang chin, sabay sinabi ng may pagtataka, gagawin mo ito ng palihim. At ikaw mismo ang manggana dito, Chairman, sinabi ng ating bida. Karamihan sa mga executive na kinakaharap ng GQ, dahil hindi naman sila direktang naaapektuhan nito. Pagkatapos ng isang taon, at maaari na magsimula tayong makaramdam ng pareho. Sinabi ng kanyang kaibigan, ngunit hindi ba parang sumusobra ka naman yata? Saka, hindi ka ba makikilala ng mga staff? Muling sinabi ng ating bida, kung magkaganoon man, kailangan ay maging handa tayo. Kahit na nagsimula ang lahat ng ito sa kagustuhan kong maging isang tycoon, at kahit papaano sa isang kisap mata, ay naging chairman ako, pero huwag nating kalimutan kung sino ako. Napatingin ang kanyang kaibigan sa ating bida, natigilan ito. Matapos ay tumawa ito, umangat ng bahagya ang kanyang kamay sabay turo. At sinabi, totoo naman yan, isa kang chairman, na napakasungit nito. Bahagyang nabigla ang ating bida, sabay sinabi, ano kamo? Maya-maya pa ay muling sinabi ng ating bida, patuloy na umaakit ng mga tao ang upuang ito, pakiramdam ko ay naging espesyal na tao talaga ako. Gayunpaman, kung sisimulan mong hamakin ang mga kasama ko sa trabaho, magiging katulad ako ni Chung Bom, So at Chun Sanggi sa hinaharap. At nag-aalala ko na baka saktan natin ang isa't isa, tulad ni na Papa at Manager yun, natatakot ako. Humalukip-kip ang kanyang kaibigan, at sabay na sinabi, hinding-hindi mangyayari yun. Muling sinabi ng ating bida, tama ka, kaya nga mas mabuti na magsimula sa isang scratch. At pagkatapos tapusin ang reorganisasyon ng construction ng GQ, at dama ko na tayo sa trabaho, at naniniwala ako dyan. Muling sinabi ng ating bida, ang ating panimulang hakbang ay gawin mga full-time na empleyado ang lahat ng kawani.